Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ito pong balita na talagang hindi po tumitigil ang Duterte Youth na talagang humanap ng paraan para po ang ginagawa po sa kanilang panggigipit ng korte ng COMELEC di umano at ng Kongreso yata mga tambay ay dumulog na rin po sila sa ombudsman mga tambay, hindi lang po sa Korte Suprema at marami po silang paratang dito sa Duterte Youth mga tambay. Ito pong nangyayari po sa binagoong Pilipinas, lalo po sa COMELEC. Grabe, ayaw na ayaw po talaga nila, masyado po nila pinupolitika ang Duterte Youth. Bakit kaya? Dahil ito po ang kauna-unahan dapat o kauna-unahan magsasampa ng impeachment sa Pangulong Marcos. Pero ngayon, ayaw na ayaw po nilang paupuin, mga katambay. Mahigit 2 milyon po nakuha ang boto nito. Pero ayaw nilang paupuin. Grabe po. At talagang ginagawan po nila ng paraan. Yata na hindi po talaga maupo ang Duterte Youth, mga katambay. Napakarami po nila aligasyon. Unbelievable. Samantalang naglingkod na po ito, Naglingkod na po, mga kababayan. 6 na taon na po naglilingkod ito, mga kababayan. Ibang klase po. May bago na namang alegasyon laban sa Duterte Youth Party List. Hiwalay pa yan sa pending disqualification case na dahilan ng pagsuspinde ng proklamasyon ng grupo. Nagbabalik si Joash Malimban. Muling nagsampa ng panibagong kaso ang Duterte Youth laban sa COMELEC noong Biyernes. Sa pagkakataong ito, isang graft and corruption complaint ang isinampa ng party list group sa Ombudsman laban sa National Board of Canvassers Supervisory Committee ng poll body. Wala raw kasing legal basis ang poll body na isuspende ang kanilang proklamasyon at nagdulot ng anilay undue injury sa mahigit 2 milyong botante ng Duterte Youth. Ikatlo na ito sa mga reklamong isinampa ng grupo sa pangunguna ni Chairman Ronald Cardema matapos sa mga petisyong inihain sa Korte Suprema at Commission on Appointments. Matatanda ang una nang sinuspinde ang proklamasyon ng grupo dahil sa isang pending disqualification case noon pang 2019. Pero sa mga nakalipas na araw, usap-usapan sa social media ang umano'y peking impormasyon na inilagay ng Duterte Youth sa kanilang Certificate of Nomination sa elections 2025. Sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, may 10 nominado ang grupo. Una rito ang kanilang incumbent representative. Ang nakalagay na pangalan sa dokumento, Kong Drixie May S. Cardema. Ayon sa isang unimpeachable source ng Billionaire News Channel, hindi magkamag-anak si First Nominee Cardema at si Chairman Cardema. Kapatid ni Representative Drixie Cardema ang asawa ni Chairman Ronald na si Ducil Suarez Cardema, nagsilbering representative ng Duterte Youth. Ang kanyang totoong pangalan, Drixie May Suarez. Kasalukuyan pang sinusubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Duterte Youth pero wala pa itong pahayag sa kasalukuyan. Ayon sa COMELEC, iniimbestigahan na rin daw ito ng kanilang law department at inaasahan na magiging rekomendasyon tungkol sa issue na ito sa mga susunod na araw. Pero nanindigan si Chairman George Garcia na anuman na maging findings nila tungkol dito, under oath ang bawat dokumentong ipinapasa sa poll body. Kasi tatandaan po ng lahat without preempting yung magagawin ng law department namin na ang lahat po kasi ng sinasabit sa aming mga dokumento, lalo na patungkol sa nomination, ay under oath. Pinapanumpaan po yon. So, kinakailangan makatotohanan yung pong lahat ng nakalagay doon o yung lahat ng sinasabi. Ayon kay Chairman Garcia, Grabe, no? Grabe po ang COMELEC. Samantalang may mga kaso may mga kaso po ng pulburon, nakapanumpa. Wala pong investigasyon ng COMELEC. Grabe po ang pamumulitika nila basta sa Duterte yata. Basta Duterte at nakadikit ka at kaalyado ka at sumusuporta ka sa Duterte at sumusuporta ka sa tama. Napakatindi po ng ating politika sa ating bansa. Ibang klase, no? Ibang klase. Ito po yung nanungkulan na, mga tambay. Nakapanungkulan na po itong Duterte Youth. Pero ngayon po nila pinupolitika. Saan nakapagtataka? Yung may mga issue po ng korupsyon, meron din po usapin sa Sandigang Bayan. Katulad po nung yung representative po na nanalo po sa Batangas. Ano po yun? Vote buying po yun. Usapin pa po sa ombudsman yun. At yung isa po na nameke ng dokumento sa pagiging citizenship
Pagiging Amerikano, pinalitan pa ang pangalan, naging Sylvester pa. Yung tinatawag na Tulfo, si Erwin Tulfo, nakapanumpa po yun. Questionable po ang pagkatao nun, questionable po. Amerikano po, nameki pa, pamimeke. Pero napakaluwag po. Walang problema po sa COMELEC. Napakabilis po na proklama. At yung isa pong dilema na may kaso ng pulburon. May kaso ng pulburon. Pero nakapanumpa. Grabe, no? Grabe po ang ating bansa, lalo sa pamumulitika. Ito pong pagpasok ng binagoong Pilipinas. Grabe. Yung sobra po nilang pamumulitika, demolition job. Hindi kaya. Grabe, no? Grabe pala, pagka palang nanungkulan sa bansa mo isang Romualdez, isang Marcos, isang Araneta, kasi yan po sinasabi ng Senadora Amy Marcos ang nanunungkulan na, ang nagpapatakbo na ng gobyerno, isang Araneta at Romualdez. Ayon po yan sa Senadora Amy Marcos, siya po nagsabi niyan. Ang nagpapatakbo po ng bansa, pagka ganyan po pala nagpapatakbo sa bansa natin, wala po pala. Basurahan po pala. Grabe ang ginagawa po nila. Hindi po makatao. Dahil yung boto ng tao, baliwala po. Ibinabasura po nila dahil sa politika. Binoto ka ng mahigit 2 milyon. 3 congressman po yan. 3 representative po. Ang tatanggalin po nila at ayaw nilang panumpain. 3 congressman po yan. 3 representative po makukuhang upuan ng Duterte Youth. Yan po ay binigyan ng tiwala, mandato ng taong bayan para po maglingkod sa atin, ang Duterte Youth. Pero ano po ginagawa ng mga politiko? Ano ginagawa ng COMELEC? Bakit mo? Ito po ba'y tama? Dahil nakita po natin yung iba. Kasi may comparison Yung iba na may kaso, may issue, katulad ni Tulfo, ni Erwin Tulfo, pinanumpa nila. May issue po yan. Maraming petisyon po yan. Nagsampa rin ng petisyon sa COMELEC. Pero hindi po nila tinutukan. Walang investigasyon, nakapanumpa. Ganon din si Dilima. Si Dilima nakapanumpa. May issue ng pulburon. Hindi po ba bias? Tapos yung isang taga Batangas, may issue ng vote buying. Sinampahan sa ombudsman. Kaya lang wala pa pong hatol o sinasabing nire-release na desisyon ng ombudsman. Nakapanumpa. Samantalang itong Duterte Youth, meron daw pong isinampa na complaint. 2019 pa. Anong petsa na tayo ngayon? 2025. Hindi pa rin nare-resolba at kailangan hindi pa upuin, hindi kailangan pigilan ang panunumpa nito para hindi makapwesto sa Kongreso. Di po ba bias? Halatadong halatado? Ang kakapal ng mga pagmumuka, di umano. Sanay na sanay sa mga pandarambong, di umano. Di po ba? Sana parehas ka. Di po ba? Katanggap-tanggap sa mga Pilipino yung matitino Yung matatalinong Pilipino, katanggap-tanggap yan. Kung parehas mo hindi pinaupo yan, hindi mo pinanumpa. Bakit yung iba pinanumpa mo? May mga kaso. May pulburon. May mga pandaraya. Pamimeke ng kanilang mga pangalan, citizenship. Okay lang. Okay lang na magkaroon ka ng issue ng pulburon, may kaso ka, pwede ka manumpa. Pero yung sa Duterte Youth, hindi pwede. Di po ba? Tatamaan kayo ng kulog niyan, di umano. Baka tamaan kayo ng kidlat niyan, di umano. Sobra naman kayo. Hindi kayo makatao. Saan ba kayo naglilingkod? Naglilingkod po ba kayo sa Pilipino o sa mga politiko? Nagtatanong lang si Kamano sa COMELEC. Saan po ba kayo naglilingkod? Sa taong bayan na nagpapasweldo sa inyo o sa mga politiko na nagbibigay sa inyo ng malaking bonus na galing din sa pera ng taong bayan? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Di po ba mga kababayan? Nagtatanong tayo sa COMELEC. Kasi masyadong bias. Nakita natin nanumpa yung mga may kaso ng pulburon, may kaso ng vote buying, may issue ng vote buying, at may issue ng kanyang citizenship. At may mga kaso yan. May kaso pa rin. Di po ba? Tapos makikita mo, mayroong isang party list. At hindi lang po yan. Mayroong pa kasama yan. Pati yung BH.
Hindi natin alam kung pinanumpa na nila po yung BH, yung bagong henerasyon. Ganon din po ang issue dyan. Nakita nyo po? Garapala na. Pakapala na lang ang muka. Pakapala na lang. Dahil sila'y nasa kapangyarihan. Baliwala na po sa kanilang taong bayan. Hindi na po nila sinusunod ang mandato ng taong bayan dahil hinalal yan ng taong bayan. Di po ba tayo ang bumoboto dyan? Makapangyarihan ang boto natin. Pero pagdating po sa COMELEC, ang boto po natin ay basura lamang. Hindi po ba basura lamang ang boto natin sa kanila dahil sila nasusunod? Hindi naman po masama magtanong. Di po ba? Nagtatanong kami. Nagtatanong si Kamanong, bakit yung iba? Mas matindi ang kaso. May usapin sa korte. Pulburon. Di po ba ginawang pabrika ng pulburon ng Muntinlupa? Pagawa ng pulburon. Okay lang maging congressman? At yung isang namemeke ng kanyang pagkatao para maging citizen sa Amerika, okay lang maglingkod yon? May karangalan yon? Kapitapitagan po ba yon? Ang tatawag doon, kapitapitagan, politiko? Kagalang-galang po ba yung mga ganon? Yung po ba dapat maglingkod sa ating bansa? Yung may mga issue ng pandaraya at may issue ng pulburon? Karapat dapat po ba yon? Kapitapitagan po ba yon? Karespe-respeto po ba yon? Yung po ba dapat maglingkod sa Pilipinas, sa bansa natin, yung mga ganon, tao? Pero yung mga walang issue ng pandaraya at walang issue ng pulburon at nire-representa ang men in uniform, itong Duterte Youth, bawal? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Ang bansa po ba natin ngayon ay pinatatakbo ng mga kriminal? Di umano? At pinatatakbo ng mga leader ng mga pulburon? Ito po ba dapat maglingkod sa atin? Nagtatanong lang tayo sa COMELEC. Ibang klase kayo. Ito na po yata ang pinakamatinding naging COMELEC po sa kasaysayan po yata ng Pilipinas. Ibang klase. Mas kinakatigan pa ang grupo. Ang grupo ng mga may issue. Pagka may issue ka at kaalyado ka, yung issue nawawala na po, natatabunan na. Nagiging bulag na po sila sa issue ng pulburon at pamemeke ng kanilang citizenship. Ibang klase kayo. COMELEC chairman, huwag po kayong lalabas lalo po pag umuulan. Delikado po kayo, chairman. Baka tamaan po kayo ng kidlat at kulog, di umano. Huwag po kayo maglalabas, lalo po pagka kumukulog at kumikidlat. Delikado po yan. Mga kababayan, hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ibang klase kayo. Ibang klase kayo. Baliwala sa inyo ang mandato, ang boto ng mga Pilipino. Hindi katanggap-tanggap ang ginagawa nyo sa Duterte Youth. Ibang klase kayo. Yung iba, napakaluwag ninyo. Uulit-ulitin ni Kamanong, yung iba na napakaraming issue, may corruption pa. Vote buying, isang dali lang nakapanumpa. Yung isa may issue, nagsasayaw pa, nagpa-party-party pa. Sa Muntinlupa, may issue ng pulburon. No question asked, congressman na ngayon. At yung isa, yung matindi, nagpalit pa ng pangalan para maging citizen. Senador na ngayon. Unbelievable kayo. Ibang klase kayo, COMELEC. Magaling kayo. Napakagaling ninyo. Dapat po sa inyo dumami. Yung mga ganyan pong mga lingkod bayan na sinasabi, dapat po yan paramihin. Paramihin po yan. At nang dumami ang magagaling na politiko at lingkod bayan sa ating bansa. Kung yan lang po ay kabuti, marami na po yan mga yan. Kung kabuti po yan, dahil gada kukulog, lalabas po yan mga kabuti na yan, mga kabayan. Ibang klase kayo. Kaya huwag kayong masyado maglalabas pag kumukulog at kumikidlat. Baka tamaan kayo di umano. Mga kababayan, maraming salamat po. Kaya lang po nakakalungkot. Nakakalungkot yung ginagawa po nilang pamumulitika sa mga Duterte, sa mga makakatulong po sana sa ating bansa. Lalong-lalo sa pagbabago. Sayang. Talagang ganon. Nalagyan po tayo ng sinasabi ng Vice President. Nagkaroon po tayo ng mga lingkod bayan na hindi po ganid, hindi sakim, hindi greedy sa kapangyarihan nung sila'y makabalik. Ibang klase po. Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po.
At syempre po sa ating mga tagapanood, maraming salamat po. Sa ating mga subscribers, thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po sa ating pong mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Will Bubbles ng 5697, si Rosalina Team 888. Maraming salamat po sa mga biyaya po. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. At isama po natin mga tambay sa dasal at panalangin na makauwi po sana sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte at maingatan po sana sila ang pamilya Duterte. Ingatan nawa po lalo po sa mga nagpapabagsak sa kanila. Maingatan po sana. At thank you po. Thank you po mga tambay. Sa muli po, maraming salamat po. Tayo rin po. Doble ingat po mga kabayan. Ingat po tayo. Maraming salamat po. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.